Ang kwentong ito ay tungkol sa isang babaeng Aleman na si Sophie, na halos isumpa ang lahat ng mga taga-Asya dahil sa mga karanasan niya sa kalinisan. Isang kasama sa kwarto na 3 araw kung hindi mag-shampoo, isang ref na puno ng amag, at isang kusinang hindi kailanman nililinis dahil dito, nagkaroon siya ng matinding pagkamuhi. Naisumpa pa niya sa kanyang mga magulang na hinding-hindi siya makikisama sa isang taga-Asya habang buhay. Ngunit, mapaglaro ang tadhana. Nang dumating ang bago niyang kasama sa kwarto, isang Pilipinang nagngangalang Maria Santos, nagulat si Sophie nang matuklasan kung gaano kalaki ang kanyang pagkakamali. Mula sa isang basong tubig, nagsimulang gumuho at muling mabuo ang kanyang mundo. Ano kaya ang magiging huling desisyon ng dalagang Aleman na ito na puno ng maling akala tungkol sa Asya? Halina't pakinggan natin ang kanyang kwento. Kung may magsasabi ngayon sa mga kaibigan ko sa Alemanya na masaya akong namumuhay sa Pilipinas, tiyak na magugulat sila. Sophie, di ba't galit ka sa mga taga-Asya? Bakit ka napunta dyan? Tiyak na iyan ang itatanong nila. At sa totoo lang may punto sila. 1 taon pa lang ang nakalilipas, puno ako ng matinding prejudice laban sa mga taga-Asya. Ngunit ngayon, kapag binabalikan ko ang mga alaala, ang karanasang iyon pala ang naging simula ng pagbabago sa aking buhay. Ipinanganak ako sa Rothenburg, isang maliit na bayan sa Bavaria, sa Timog Alemanya, na may populasyon na wala pang 10,000 katao. Ang mga turista na dumarating dito ay laging namamangha. Wow, parang isang nayon sa mga fairy tale. Ngunit alam ng mga totoong nakatira dito na ang buhay ay medyo nakakasakal, kilala ng lahat ang isa't isa. Kapag may ginawa kang kakaiba, agad nakakalat ang tsismis. Ang anak na babae ng mga Hoffman may ginagawa na namang kakatwa. Ang aking ama ay may-ari ng isang pagawaan ng mga kasangkapang gawa sa kahoy. Sophie, ikaw ang magmamana ng ating negosyo. Lagi niyang sinasabi. Ngunit wala akong interes dito. Ang aking ina naman ay nagtatrabaho sa isang tourist information center at araw-araw ay paulit-ulit lang ang kanyang mga sinasabi. Habang tinitingnan ko siya, ipinangako ko sa aking sarili na hinding-hindi ako magkakaroon ng ganoong klaseng buhay. Kaya mula high school, ipinahayag ko na sa Munich ako mag-aaral. Noong una, mariin silang tumutol. Isang babaeng mag-isa sa malaking lungsod, ano ang gagawin mo doon? Puno sila ng pag-aalala. Ngunit hindi ako sumuko. Matapos ang 3 taon ng pangungumbinsi, nang makapasa ako sa Environmental Engineering sa Technical University of Munich, sa wakas ay pumayag na rin sila. Ang problema, napakamahal ng upa sa Munich. Kahit ang pinakasirang studio apartment ay nagkakahalaga ng 800 euros kada buwan, isang halagang hindi kayang tustusan ng aming pamilya. Sophie, pasensya na anak, sana mas malaki pa ang kinikita ni Papa, sabi ng aking ama, na may namumulang mga mata. Labis akong nalungkot nang makita ko siyang ganoon. Kaya nag-apply ako para sa isang dormitoryo. Kahit mahigpit ang kompetisyon, pinalad akong mabunot. 280 euros lang bawat buwan. Sabi ng mga magulang ko, kaya na raw iyon. Nung una, sabik na sabik ako. Makakakilala ako ng mga bagong kaibigan at magkakaroon ng sariling buhay. Ang saya-saya ko sa pag-iisip pa lang. Pinili ko ang environmental engineering dahil sa magandang kalikasan ng aming bayan, malinis na hangin, malinaw na tubig at lunti ang kagubatan. Lumaki ako sa ganoong kapaligiran at inakala kong normal lang ang lahat ng iyon. Ngunit nang makarating ako sa lungsod, doon ko nalaman kung gaano kahalaga ang mga ito. Nais kong magtrabaho para protektahan ang ganitong kagandahan, kaya iyon ang kursong pinili ko. Ngunit nang magsimula na ang buhay ko sa dormitoryo, doon ko lubusang naunawaan kung gaano kahalaga ang kapaligiran. Ang una kong naging kasama sa kwarto ay isang babaeng estudyante mula sa China, si Zhang Xiaoming. Mga 20 taong gulang siya, isang tahimik na babae. Sa unang tingin, maganda naman ang impresyon ko. Hello, nice to meet you, magalang niyang bati. Mukha siyang masipag mag-aral. Ngunit wala pang 1 linggo kaming magkasama, tuluyan nang nagbago ang pananaw ko. Sobrang nakakagulat. Matapos gamitin ni Xiaoming ang aming common kitchen, hinding-hindi niya ito nililinis. Ang mamantikang kalan, ang lababong puno ng mga tira-tirang pagkain, basta na lang niya iniiwan. Noong una, inisip ko, baka nakalimutan lang niya. Ngunit paulit-ulit itong nangyari. Minsan, kahit ang pagkaing nasunog at dumikit sa kaldero ay basta na lang niya iniiwan sa lababo ng ilang araw. Ang pinaka-nakakagimbal ay ang kanyang personal na kalinisan. Mga 3 araw bago siya mag-shampoo.
Noong una, nag-alala ako na baka masyado lang akong sensitibo, kaya maingat kong tinanong, mayroon ka bang espesyal na dahilan kung bakit hindi ka nagsha-shampoo? Ngumiti lang si Xiaoming at sumagot, normal lang ito, masisira ang buhok mo kapag madalas kang mag-shampoo. Ganyan kaming mga tsino. Sa sandaling iyon, hindi ako makapaniwala. Ang kalagayan ng banyo matapos siyang maligo ay mas malala. Ang sahig ay basa at puno ng mga buhol-buhol na itim na buhok. Kung saan-saan ay may mga tira ng sabon at bula ng shampoo. Ang mga patak ng tubig sa salamin ay natutuyo at nagiging puting mantsa. Minsan, kahit ang tuwalyang nahulog sa sahig ay pupulutin niya lang at gagamitin ulit. Ang hindi ko talaga matagalan ay ang aming ref. Kapag nagluto si Xiaoming, iniiwan lang niya ang pagkain sa loob ng ilang araw. May mga side dish na inaamag na at mga prutas na nabubulok at naglalabas ng maasim na amoy. Tuwing bubuksan ko ang ref, nasusuka ako. Isang beses, hindi ko na natiis. Xiaoming, dapat mo nang itapon yan, inaamag na. Ngunit sumagot si Xiaoming, pwede pa yan kainin, pero hindi rin naman niya kinakain at hinahayaan lang doon. Sobrang hirap para sa akin. Ang pinakamalala ay ang pamamahala niya sa kanyang mga damit. Halos isang beses sa isang linggo lang siya kung magpalit ng damit panloob. Nang makita ko ang tumpok ng mga gamit na niyang damit panloob sa tabi ng kanyang kama, talagang nabigla ako. Normal ba ito o ako lang ba ang masyadong sensitibo? Nagsimula na akong magduda sa sarili ko. Dahil dito, kailangan ko magsuot ng face mask tuwing papasok sa aming kwarto. Sobrang tindi ng amoy. Ang kakaibang amoy ng katawan ni Xiaoming, ang amoy ng mga hindi nalabhang damit, at ang amoy ng nabubulok na pagkain, lahat ito ay naghahalo at halos hindi na ako makahinga. Kapag may mga kaibigan akong bumibisita, sinasabi nila, Sophie, medyo kakaiba ang amoy dito, at agad na silang umaalis. Tuwing nangyayari iyon, labis akong napapahiya. Pagkatapos ng halos 3 buwan ng pagtitiis, naglakas loob akong kausapin si Xiaoming. Xiaoming, dahil pareho nating ginagamit ang espasyong ito, sana mapanatili natin itong mas malinis, lalo na ang kusina at banyo. Kung pwede sana, pagkatapos mong gamitin, pakiayos naman. Maraming salamat. Ngunit ang reaksyon ni Xiaoming ay hindi ko inaasahan. Sumimangot siya at sinabing, Sophie, masyado kang sensitibo. Normal lang naman ito. Ganito kaming mga sino mamuhay. Ikaw lang ang kakaiba. Sa sandaling iyon, nagalit talaga ako. Hindi ito isyu ng pagiging sensitibo, kundi ng pangunahing kagandahang asal at kalinisan. At ako pa ang sinabihan niyang kakaiba? Hindi ito tungkol sa pagiging sensitibo. Ito ay tungkol sa basic na respeto, sabi ko. Ngunit bumulong lang si Xiaoming. Ang mga Aleman, napakaarte talaga. Nang gabing iyon, tinawagan ko ang aking mga magulang habang umiiyak. Ma, hindi ko na kaya. Ang makasama lang ang taong ito sa iisang espasyo ay sobrang nakaka-stress. Kailangan kong mag-mask araw-araw para mabuhay. Sabi ni Mama, Sophie, tiis-tiis ka lang muna. Magkaiba kayo ng kultura. Subukan ninyong unawain ang isa't isa. Ngunit kinampihan ako ni Papa. Pero dapat pa ring sundin ang basic na tuntunin sa pakikisama. Hindi naman ganoon kasensitibo ang anak natin. Mula noon, lalong lumayo ang loob namin ni Xiaoming sa isa't isa. Halos hindi na kami nagbabatian maliban na lang kung may importanteng sasabihin. Ginagamit ko ang kusina kapag wala siya at ganoon din sa banyo. Kahit magkasama kami sa iisang kwarto para kaming namumuhay ng magkahiwalay. 6 na buwan ng pagdurusa ang lumipas. Araw-araw akong na-stress at naapektuhan na rin ang aking mga grado. Hindi ako makapag-concentrate. Para maiwasan ang pananatili sa kwarto, nag-aaral ako sa library hanggang sa oras na ito'y magsara para umuwi ng mas gabi. Isang araw, isang himala ang nangyari. Biglang sinabi ni Xiaoming na lilipat na siya sa ibang dormitoryo kasama ang kanyang mga kaibigang Chino. Sa totoo lang, sobrang saya ko. Sa wakas, matatapos na ang bangungot na ito. Ang 1 linggo matapos umalis si Xiaoming ay parang langit. Ang makahinga ng malaya sa sarili mong espasyo, ang manirahan sa isang malinis at maayos na kwarto, doon ko unang nalaman kung gaano kasarap ang pakiramdam na iyon. Ang kusina at banyo ay malinis ayon sa gusto ko at hindi ko na kailangang mag-alala sa mabahong amoy. Ngunit hindi nagtagal ang kapayapaang iyon. Makalipas ang 2 araw, kinausap ako ng tagapamahala ng dormitoryo. Sophie, may bago kang magiging kasama sa kwarto. At sinabi niya, isa ring foreign student, mula raw sa Asia. Sa sandaling iyon, parang nanigas ang mukha ko. Mula na naman sa Asia? Nanginginig kong tanong. Sabi ni Mr. Mueller ang tagapamahala, ang estudyanteng ito ay mula sa Pilipinas.
Kapareho mo rin ang kurso, Environmental Engineering. Siguradong magkakasundo kayo. Ngunit wala akong anumang inaasahan. Nang gabing iyon, tinawagan ko ang kaibigan kong si Marie. Marie, may bago akong kasama sa kwarto. Taga Pilipinas daw. Nag-aalala ko. Paano kung katulad na naman siya ni Zhao Ming? Sabi ni Marie, Sophie, hindi naman siguro lahat ng taga-Asya ay pare-pareho. Narinig ko, iba raw ang Pilipinas sa China. Ngunit sa isip ko, nakabuo na ako ng konklusyon. Pare-pareho lang siguro ang mga taga-Asya. Sana lang malinis siyang tao. Hindi ko pa alam noon na ang bagong pagkikita na ito ang tuluyang magbabago sa aking buhay. Sino kaya ang darating? 3 araw matapos kong matanggap ang balita, dumating na ang araw. Bandang 3:00 ng hapon narinig ko ang tunog ng maleta sa pasilyo at may kumatok sa pinto ng aming kwarto. Naghanda ako. Paano kung katulad na naman siya ni Xiao Ming? Puno ng pag-aalala ang isip ko. Ngunit pagbukas ko ng pinto, lubos akong nagulat. Nakatayo sa harap ko ang isang matangkad at balingkinitang babaeng Asyano na napakalinis tingnan. Makintab ang kanyang buhok. At ang kanyang damit ay walang gusot at napakaayos. At ang pinakaimportante, may mabango siyang amoy malayong-malayo sa nakakasulasok na amoy ni Xiao Ming. Ako si Maria Santos, isang exchange student mula sa Pilipinas. Ikinagagalak kitang makilala, sabi ni Maria, sabay ko ng magalang. Ang kanyang boses ay malinaw at tila nagpapakita ng magandang pagpapalaki. Ngunit sa isip ko baka sa panlabas na anyo lang yan. Si Xiao Ming din nung una mukha namang maayos. Sige. Ako si Sophie. Sagot ko, ngunit may pag-iingat pa rin sa aking kalooban. Baka pagkalipas ng ilang araw, lalabas din ang tunay niyang ugali. 2 malalaking maleta ang dala ni Maria. At nang makita ko ang mga laman nito, lalo akong namangha. Lahat ng gamit niya ay organisado. Ang mga damit ay nakahiwalay ayon sa uri at nakabalot ng maayos. Ang mga makeup ay nasa maliliit na pouch ayon sa laki. Pati ang mga gamit sa araw-araw ay napakaayos. Wow, ang galing mong mag-ayos, sabi ko. Ngumiti si Maria at sumagot. Sa Pilipinas, natural na sa amin ito. Lalo na kung may kasama kang iba sa isang espasyo, dapat mas maingat ka. Nang marinig ko iyon, naalala ko si Xiao Ming at halo-halong emosyon ang naramdaman ko. Totoo kaya? Yan? Tingnan natin pagkalipas ng ilang araw, may pagdududa pa rin ako. Ang paraan ng pag-aayos ni Maria ng kanyang mga gamit ay kaiga-igayang pagmasdan. Inayos niya ang kanyang mga make-up sa mesa ayon sa laki. Isinabit ang mga damit sa aparador ayon sa kulay. At nagdala pa siya ng mga transparent na lalagyan para sa mga pagkain na ilalagay sa common ref, para hindi magkahalo sa pagkain ng iba. Dahil shared ang ref, kailangan nating panatilihing malinis, paliwanag niya. Ngunit sa isip ko, sinasabi niya lang yan ngayon. Tingnan natin kung anong mangyayari. Si Xiao Ming din noong una ay magagandang salita ang binitawan. Nang unang gabi dumating ang tunay na pagsubok. Naligo si Maria. Kinakabahan ako. Guguluhin din kaya niya ang banyo tulad ni Xiao Ming? Tahimik akong nanalangin. Sana gamitin niya ng malinis. Pagkalipas ng 40 minuto, lumabas si Maria at ako ay napanganga. Pagpasok ko sa banyo, mas malinis pa ito kaysa dati. Walang kahit isang patak ng tubig sa sahig, tuyong-tuyo. Ang salamin ay kumikinang. At maging ang drain ay nilinis niya. Paano mo nagawang linisin ng ganito? Tanong ko. Sumagot si Maria. Pagkatapos kong gamitin, laging inaayos ko bago lumabas, para na rin sa susunod na gagamit. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng hiya. Itinuturing kong malinis ang aking sarili, ngunit kumpara kay Maria, baliwala ako. Ngunit naroon pa rin ang pagdududa. Unang araw pa lang naman, baka magbago rin yan pagtagal, naisip ko. Si Xiao Ming din, sa unang linggo ay medyo maayos pa, ngunit lumipas ang 1 linggo. At ganoon pa rin si Maria. Araw-araw siyang gumigising ng 6:30 ng umaga para mag-ehersisyo. 7 ng umaga, naghihilamos at nag-aalaga ng balat. Gabi-gabi siyang nagsha-shampoo. At 2 beses sa 1 linggo kung mag-hair treatment, okay lang bang mag-shampoo araw-araw? Sa Alemanya, sinasabi nila na mas maganda kung tuwing 2 araw lang, tanong ko. Sumagot si Maria. Siyempre naman, buong araw kang nasa labas. Ang dumi-dumi mo kung hindi ka maghuhugas. Sa Pilipinas, basic ang maligo at mag-shampoo araw-araw. Sa 2 linggo, isang nakakagulat na pangyayari ang naganap.
Gaya ng dati, bumili ako ng bottled mineral water. Tiningnan ako ni Maria na may pagtataka. Sophie, bakit ka laging bumibili ng tubig? Parang 5 bote araw-araw. Hindi kasi pwedeng inumin ng tap water dito dahil sa apog limestone. Ganyan talaga sa Alemanya. Kakaiba ang lasa at masama sa tiyan, paliwanag ko. Ngumiti si Maria at sinabing, ganoon pala. Sa Pilipinas, hindi rin namin direktang iniinom ang tubig sa gripo. Karaniwan kaming nagpapadeliver ng malalaking galon ng purified drinking water. Mas ligtas at mas matipid kaysa bumili ng maraming maliliit na bote. Hindi ako makapaniwala. Talaga? Paano naman sa paghilamos at pagsisipilyo? Tanong ko. Okay lang yun, pero para sa inumin, laging purified water. Pero alam mo, napansin ko, mas maganda ang epekto ng tubig dito sa balat ko kumpara sa Alemanya. Sa sandaling iyon, nagulat ako. Akala ko, dahil advanced na bansa ang Alemanya, maganda rin ang kalidad ng tubig. So sa Pilipinas, hindi kayo bumibili ng maliliit na mineral water? Tanong ko. Sagot ni Maria, bihira lang kapag nasa labas at nauuhaw. Sa bahay, laging purified water. Dahil sa kuryosidad, nagtanong pa ako. Hindi ba nagiging magaspang ang balat mo kapag naliligo? Hindi naman. Sa katunayan, mas lumambot ang balat ko sa Pilipinas. Nang dumating ako dito sa Alemanya, medyo naging magaspang ang balat ko. Siguro dahil sa tubig. Napakagulat nito. Akala ko normal lang na mangati at maging magaspang ang balat pagkatapos maligo. Dahil sa sinabi ni Maria, nalaman kong dahil pala iyon sa tubig. Pati buhok mo, hindi tumitigas? Tanong ko. Hindi. Sa Pilipinas, malambot talaga ang buhok pagkatapos mag-shampoo. Dito, kailangan kong gumamit ng conditioner ng 2 beses. Ang hirap. Sa 3 linggo, sinabi ni Maria na tuturuan niya akong mag-alaga ng balat. Sophie, mukhang magaspang ang balat mo. Baka dahil sa tubig sa Alemanya. Gusto mo bang subukan ang mga produktong gamit ko? Dahil sa kuryosidad, pumayag ako. Ang paraan ng pag-aalaga ng balat na itinuro ni Maria ay isang bagong mundo para sa akin. Una, ang double cleansing, paggamit ng cleansing oil, at pagkatapos ay facial wash. Bakit kailangang 2 beses maghugas? Tanong ko. Paliwanag ni Maria. Para matanggal ng husto ang dumi at mas maabsorb ng balat ang mga susunod na produkto. Sumunod ang toner, serum at moisturizer. Kapag nag-apply, dapat dahan-dahang tapik lang, hindi pinapahid, turo niya. Noong una nakaka-bother pero pagkatapos naramdaman kong naging mas hydrated ang balat ko. Ang pinakakahanga-hanga ay ang serum. Ano ito? Tanong ko. Sabi ni Maria, isa itong produkto na nagbibigay ng nutrisyon sa balat, ginagamit sa pagitan ng toner at moisturizer. Pagkatapos kong gamitin, naramdaman kong lumambot ang balat ko. Pagkatapos ng halos 1 buwan na pagsunod sa routine na itinuro ni Maria, nagkaroon ng malaking pagbabago, naging mas malambot at makintab ang balat ko. Sabi ng kaibigan kong si Marie, Sophie, parang may nagbago sa'yo, ang ganda ng kutis mo. Maria, saan mo binibili ang mga produktong ito? Tanong ko. Sagot niya, karamihan. Dala ko mula sa Pilipinas. Meron din dito sa Alemanya, pero doble ang presyo. Ipinakita niya sa akin sa cellphone ang presyo ng mga cosmetics sa Pilipinas. At nagulat ako. Ang produktong 50 euros sa Alemanya ay nasa 15 euros lang doon. Ang pinakanagustuhan ko sa pakikisama kay Maria ay ang paraan niya sa paggamit ng common spaces. Tuwing gagamitin niya ang kusina, agad niyang hinuhugasan ang mga plato at pinupunasan ang kalan at lababo bago umalis. Noong una, naisip ko, hindi ba't sobra naman yan? Ngunit matapos ko siyang obserbahan, narealize kong napakaganda pala noon. Maria, hindi ka ba napapagod sa ganyan? Tanong ko. Sagot niya, hindi naman. Sa Pilipinas, basic lang ito. Iniisip mo kasi na may ibang gagamit, kaya dapat mong iwanang malinis. Dahil sa narinig ko, unti-unti ko na rin siyang ginaya. Dahil sa impluwensya ni Maria, nagbago ako. Hindi lang sa pag-aalaga ng balat, kundi pati na rin sa mga gawi sa buhay. Laging nililinis ang espasyong ginamit. Mas naging maalaga sa personal na kalinisan at higit sa lahat, natuto akong maging maalalahanin sa iba. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa aking puso. Ang prejudice na nabuo ko laban sa mga taga-Asya dahil kay Xiaoming ay tuluyang naglaho.
Naunawaan ko na magkakaiba talaga ang mga tao sa bawat bansa sa Asya. Isang araw, sinabi ni Maria na ipagluluto niya ako ng pagkaing Pilipino. Nagluto siya ng adobo. Hindi lang masarap, kundi napakalinis din ang proseso ng pagluluto niya. Bawat gamit ng sangkap, hinuhugasan niya ang sangkalan at kutsilyo. Habang nagluluto, nag-aayos din siya. Malayong malayo kay Xiaoming. Lahat ba ng Pilipino ganyan magluto? Tanong ko. Sagot ni Maria, oo, basic ang pagiging malinis, lalo na kung para sa ibang tao ang pagkain. Pinatikim niya sa akin ang adobo at napakasarap. Ikaw ba mismo ang nag-marinate ng karneng ito? Tanong ko. Oo, pero yung toyo at suka galing pa sa Pilipinas. Mahirap makahanap ng tunay na panlasang Pilipino dito sa Alemanya. Dagdag pa niya, Sophie, kung pupunta ka sa Pilipinas, maraming masasarap na pagkain doon. Sa sandaling iyon, unang beses kong naisip na pumunta sa Pilipinas. Sa mga kwento ni Maria, ang Pilipinas ay tila isang napakalinis at maayos na bansa. Maganda ang tubig, masarap ang pagkain, at tila napakagandang tirahan. Ngunit mayroon pa ring pag-aalinlangan sa aking isip. Ang Pilipinas na ikinukwento ni Maria, ganoon ba talaga kaperpekto? O baka si Maria lang ang natatanging ganoon? Lalong lumaki ang aking kuryosidad. At ang kuryosidad na iyon ang magiging daan para tuluyang magbago ang aking buhay. Hindi ko inakala noon. Habang lumalaki ang interes ko, isang pagkakataon na parang tadhana ang dumating. Isang araw, sinabi sa akin ni Maria, Sophie, matatapos na ang exchange program ko. Babalik na ako sa Pilipinas. Gusto mo bang sumama para maranasan ang buhay doon? Nang marinig ko iyon, bumilis ang tibok ng puso ko. Talaga? Pwede akong sumama? Ngunit agad kong naisip ang realidad. Hindi papayag ang mga magulang ko. Hindi ako marunong ng wika. Paano? Tanong ko. Tumawa ng malakas si Maria at sinabing, huwag kang mag-alala. Tutulungan kita sa lahat. Sa sandaling iyon, gusto ko talagang pumunta. Nang gabing iyon, tinawagan ko ang aking mga magulang. At gaya ng inaasahan, isang bagyo ng pagtutol ang sumalubong sa akin. Ano? Pupunta ka ng Pilipinas? Malakas na sigaw ng aking ama sa telepono. Hindi ba't delikadong lugar yan? Mahirap, marumi, at mapanganib. Pero pa, si Maria ay galing doon. Hindi naman daw ganoon. Ano ang alam ng babaeng yun? Pare-pareho lang silang lahat, sabi ni Papa. Malungkot din ang boses ni Mama. Sophie, anak, pakiusap. Huwag mong isipin yan. Alam mo ba kung gaano kami mag-aalala? Ma, pero magandang pagkakataong ito. Isang semestre lang. Hindi pwede. Mariing sabi ni Papa. Sinabi kong hindi pwede. At iyon na yon. Sa sandaling iyon, nagalit ako. Bakit hindi pwede nang walang sapat na dahilan? Ano pang dahilan ang kailangan mo? Sinabi na naming hindi, kaya hindi. Lalong lumakas ang boses ni Papa. Umiyak ako ng matagal ng gabing iyon. Sinabi ni Maria, Sophie, huwag kang mag-alala. Kausapin mo sila ng dahan-dahan. Ngunit tila imposible malusutan ang matinding pagtutol ng aking mga magulang. Pagkalipas ng isang linggo, isang mas nakakagulat na pangyayari ang naganap. Biglang dumating ang mga magulang ko sa Munich. Sa labi ng dormitoryo, ang unang sinabi ni Papa ay, Sophie, personal kaming pumunta rito para sabihing hinding-hindi ka pwedeng pumunta sa Pilipinas. Pa, bakit kailangan pang umabot sa ganito? Umiiyak na sinabi ni Mama. Sophie, alam mo ba kung gaano ako nag-aalala gabi-gabi? Pupunta ka sa isang malayong lugar na delikado. Ma, hindi delikado ang Pilipinas. Tumayo si Papa sa galit. Tama na. Ano bang alam mo? Sa TV mo lang naman yan nakikita. Kayo pa, ano ang alam ninyo tungkol sa Pilipinas? Nakapunta na ba kayo doon? Sophie, gali na gali si Papa. Ganyan ka na ba kung sumagot sa mga magulang mo? Naging matindi ang aming pag-aaway. Sa huli, sinabi ni Papa, kung iyan ang gusto mo, puputulin ko ang allowance mo. Bahala ka sa buhay mo. At umalis sila. Mula noon, nagsimula ang mahihirap na araw. Naputol ang komunikasyon ko sa aking mga magulang. Para kumita, nagtrabaho ako sa isang coffee shop, 6 na oras araw-araw, habang nag-aaral. Sobrang nakakapagod. Isang buwan ang lumipas at isang himala ang nangyari. Biglang dumating si Mama sa dormitoryo, kasama si Papa. Sophie, anak, umiyak si Mama nang makita ako. Hindi namin alam na ganito ka nahihirapan. Tila nagulat si Mama sa pagod kong itsura.
Tahimik lang na nakatingin si Papa at pagkatapos ay nagsalita, Sophie, pasensya na. Masyado kaming naging padalos-dalos. Hindi namin pinakinggan ang iyong panig. Naantig ako sa sandaling iyon. Ngunit, tungkol sa Pilipinas, hindi pa rin kami payag. Masyadong delikado, sabi nila. Sakto namang lumabas si Maria. Magandang araw po. Ako po si Maria, ang kasama sa kwarto ni Sophie. Sa unang pagkakataon, nakita ng mga magulang ko si Maria. Napakaayos at magalang niyang bumati sa perpektong wikang Aleman. May gusto po sana akong sabihin sa inyo. Tungkol po kay Sophie. Tila nagulat ang mga magulang ko sa perpektong Aleman ni Maria. Nagpatuloy si Maria. Noong una po akong dumating sa Alemanya, takot na takot po ako. Lahat ay bago at mahirap. Pero si Sophie po, malaki ang naitulong niya sa akin. Talaga? Nagpakita ng interes si Mama. Opo. Para makapag-adjust ako sa buhay sa Alemanya, tinulungan niya ako ng buong puso. Tinuruan niya ako ng Aleman. At sa tuwing nahihirapan ako, lagi niya akong dinadamayan. Nagpatuloy si Maria. Ang Pilipinas po ay isang napakaligtas na bansa. Mas ligtas pa po kaysa sa Alemanya sa maraming aspeto. Kahit maglakad ka mag-isa sa gabi, hindi po delikado. Napakaganda po ng peace and order. Nagtanong si Papa na may pagdududa, talaga? Iba sa alam naming Asya? Opo. Ang Pilipinas po ay isa ng umuunlad na bansa. Mataas ang teknolohiya at mataas din ang antas ng edukasyon. At tutulungan ko po si Sophie sa lahat ng paraan. Kinuha ni Maria ang kanyang cellphone at ipinakita sa mga magulang ko ang mga larawan ng Pilipinas. Malilinis na kalsada, modernong mga gusali, at maayos na sistema ng tren. Lubos na namangha ang mga magulang ko. Iyan ba talaga ang Pilipinas? Tanong ni Papa na hindi makapaniwala. Opo, iyan po ang Maynila, kung saan titira si Sophie, sagot ni Maria. Maingat na nagtanong si Mama, paano ang pagkain? Makaka-adjust kaya ang anak namin? Ngumiti si Maria at sumagot. Huwag po kayong mag-alala, maraming iba't ibang pagkain sa Pilipinas. Marami ring western food, magugustuhan po ni Sophie. Marami rin pong masusustansyang pagkain. At sinabi niya ang pinakamahalagang pangungusap. Tita, tito, si Sophie po ay isang espesyal na tao. Kung paano niya ako tinulungan, tiyak na magugustuhan din siya ng ibang tao. At ipinapangako ko po. Poprotektahan ko siya. Halos isang oras silang nag-usap. Unti-unting lumambot ang ekspresyon ng aking mga magulang, lalo na nang ipaliwanag ni Maria ng detalyado ang sistema ng edukasyon at kaligtasan sa Pilipinas. Biglang nagtanong si Papa ng isang mapagpasyang tanong. Binibining Maria, sa totoo lang, maaalagaan mo ba talaga ang aming anak? Sumagot si Maria ng may seryosong ekspresyon. Opo, ipinapangako ko. Tutulungan ko si Sophie na maging ligtas at masaya sa Pilipinas. Sa sandaling iyon, napaluha si Mama. Sophie, anak, gusto mo ba talagang pumunta? Opo, Ma. Sobrang gusto ko po. Nag-isip ng matagal si Papa at bumuntong hininga. May kondisyon. Bumilis ang tibok ng puso ko. Kailangan kang tumawag sa video call linggo-linggo. Kung may problema, tumawag ka agad at kung sa tingin mo ay delikado, umuwi ka kaagad. Papayag ka ba? Sobrang saya ko. Opo, pumapayag po ako. Maraming salamat po. Niyakap ako ng mahigpit ni Mama. Sophie, mag-iingat ka ha? Hindi kaya ni Mama na wala ka. At umiyak siya. Ipinatong ni Papa ang kanyang kamay sa aking balikat. Sophie, may tiwala si Papa sa'yo. Pero mag-iingat ka talaga. At sa ganoong paraan, napagdesisyonan na ang pagpunta ko sa Pilipinas. Ngunit halo-halong takot at pananabik pa rin ang nararamdaman ko. Nang makuha ko ang pahintulot ng aking mga magulang, nagsimula ng opisyal na paghahanda. Ngunit habang naghahanda, maraming pag-aalala ang lumitaw. Kaya ko bang manirahan sa Pilipinas? Sabi ni Maria, Sophie, huwag kang mag-alala, tutulungan kita sa lahat. Pero hindi pa rin ako mapakali. 2 buwan ang lumipas at malapit na ang aking pag-alis. 1 linggo bago ang flight, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Biglang dumating ang mga magulang ko sa Munich. Sophie, sasama kami sa Pilipinas. Ano? Talaga po? Sobrang gulat ko. Ngumiti si Papa. Gusto naming makita kung saan titira ang aming anak. At gusto rin naming makilala ang mga magulang ni Binibining Maria. Sabi rin ni Mama, Sophie,
Gusto rin naming malaman kung anong klaseng lugar ang Pilipinas. At ganoon nga, noong Marso 2024, kasama ko ang aking mga magulang na dumating sa Ninoy Aquino International Airport. Pagbaba pa lang namin sa eroplano, nakaranas na kami ng unang sorpresa. Ang airport ay malinis at moderno. Wow, ito ba talaga ang airport sa Pilipinas? Namamanghang sabi ni Papa. Sabi ni Mama, parang mas maganda pa sa airport sa Alemanya. Sinalubong kami ni Maria sa airport at magalang na bumati sa aking mga magulang. Tito, tita, welcome po sa Pilipinas. Sophie, sigurado ka bang nasa Asia tayo? Tanong ni Papa na hindi makapaniwala. Ngumiti si Maria. Opo, ganito po ang Pilipinas. Papunta sa aming tutuluyan, sumakay kami ng taxi. Sa daan, isang nakakagulat na tanawin ang aming nakita. May isang lalaki sa isang coffee shop na nagtatrabaho sa kanyang mamahaling laptop habang ang kanyang cellphone ay nasa mesa lang. Okay lang ba na ganoon? Hindi ba nanakawin yan? Nag-aalalang tanong ni Papa. Sumagot si Maria na parang natural lang. Opo, normal na tanawin po yan sa mga lugar na tulad nito sa Pilipinas. Ligtas po. Laking gulat ni Mama. Sa Alemanya, wala pang 10 minuto, wala na yan. Nakita namin ang mga tao na sumusunod sa pila at nagbibigayan. Ang pinakamahalaga, nakita namin ang mga babae na naglalakad mag-isa kahit gabi na. Ligtas pala para sa mga babae dito kahit gabi na? Namamanghang sabi ni Mama. Pagdating sa tutuluyan, ang una kong ginawa ay maligo. Inilabas ko ang water filter na dala ko mula sa Alemanya ngunit pinigilan ako ni Maria. Sophie, hindi mo kailangan yan. Ang tubig dito kahit hindi iniinom ay malinis at malambot para sa balat. Nagpakita si Maria sa pamamagitan ng paggamit ng tubig mula sa gripo para maghugas. Nag-aalangan man, sinubukan kong maghilamos gamit ang tap water. At namangha ako, ang tubig ay malambot at malinis. Ang pakiramdam ng gaspang na nararanasan ko sa Alemanya ay wala. Wow, ang lambot nga. Hindi ko napigilang sabihin. Pagkatapos maligo, mas lalo akong nagulat. Hindi tumigas ang buhok ko. Sa Alemanya, kailangan kong gumamit ng maraming conditioner. Pero dito, shampoo lang, malambot na. Ma, Pa, ang ganda ng tubig dito. Masaya kong sabi sa kanila. Nang subukan din nila, nagulat din sila. Ibang-iba nga sa tubig sa Alemanya, sabi ni Papa. Nang unang gabi, ipinatikim sa amin ni Maria ang mga pagkaing Pilipino adobo, sinigang at lechon. Napakarami at napakasarap. Lahat ba ito ay pagkaing Pilipino? Tanong ni Mama. Opo, napakaraming iba't ibang pagkain sa Pilipinas, buong pagmamalaking sagot ni Maria. Sa ikalawang gabi, iminungkahi ni Maria na pumunta kami sa Baywalk sa Roxas Boulevard. Gabi na, mga alas 11 na. Sa Alemanya, hinding-hindi na kami lalabas sa ganoong oras. Okay lang bang lumabas sa ganitong oras? Nag-aalalang itanong ni Mama. Ngumiti si Maria. Sa Pilipinas, napakaligtas po kahit gabi. Maraming tao ang namamasyal sa Baywalk. Pagdating namin doon, laking gulat namin. Mahigit alas 11 na ng gabi pero napakaraming tao. May mga pamilyang nakaupo sa mga banig, mga magkasintahang namamasyal, at may mga babae pang mag-isang nag-eehersisyo. Alas 11 na ba talaga ng gabi? Tanong ni Papa, na hindi makapaniwala. Isang bagay na hindi mo maiisip sa Alemanya, sabi ni Mama. Ang tanawin ng mga ilaw sa kabilang panig ng baybayin ay napakaganda. Ang malamig na simoy ng hangin ay nagpapasarap sa pakiramdam. Sophie, biglang nagsalita si Papa ng seryoso. Humihingi ako ng tawad. Nagkaroon ako ng maling akala sa Pilipinas. Hindi ko alam na ganito pala kaligtas at kagandang bansa ito. Tumango si Mama. Ako rin. Nagulat ako. Parang mas ligtas pa kaysa sa Alemanya. Sa sandaling iyon, naantig ako. Halos maiyak ako nang makita kong tinatanggap na ng aking mga magulang ang Pilipinas matapos nila itong maranasan. Ma, Pa, kung sasabihin ko ngayong gusto kong manirahan dito, ano po ang iisipin ninyo? Maingat kong tanong. Nag-isip sila ng matagal at sinabi ni Papa, Sophie, mag-aalala pa rin kami. Pero kung ganitong bansa naman, parang mapagkakatiwalaan namin. Sabi ni Mama, Sophie, panatag na ang loob ko. Kung ganito kaligtas na lugar, mukhang okay lang. Sa ikatlong araw, nakilala namin ang mga magulang ni Maria. Napakabait at maalalahanin nila. Kahit hindi kami magkaintindihan sa wika, si Maria ang nagsalin para sa amin. Narinig namin na malaki ang naitulong mo sa aming anak na si Maria. Maraming salamat, sabi ng ina ni Maria. Sinabi rin ng aking mga magulang, pakialagaan ninyo ang aming anak.
Ipinangako ng mga magulang ni Maria, "Huwag po kayong mag-alala, ituturing namin siyang parang sarili naming anak." Pagkalipas ng 1 linggo, araw na ng pag-uwi ng aking mga magulang. Sa airport, sinabi ni Papa, "Sophie, humihingi talaga ako ng tawad sa aking maling akala. Napakagandang bansa pala ng Pilipinas. Ibang-iba sa inaakala namin. Lalo na noong gabi na kumain tayo ng sisig sa Baywalk, doon ko naramdaman kung gaano kaligtas dito." Umiiyak ding sinabi ni Mama, "Sophie, magkaroon ka ng maraming magagandang karanasan dito. Nagustuhan ko na rin ang Pilipinas." Lalo na yung nakita ko mga taong natutulog sa bus nang hindi ninanakawan, sobrang kahanga-hanga. Pagkaalis ng aking mga magulang, nagsimula na ang aking buhay sa Pilipinas. Noong una, nahirapan ako sa wika, pero malaki ang naitulong ni Maria. Pagkalipas ng 1 buwan, isang malaking pagbabago ang nangyari. Gumanda ang aking balat. Ang dating magaspang na balat ko sa Alemanya ay naging malambot at makinis. "Sophie, ang ganda ng balat mo," sabi ni Maria. Nang tumingin ako sa salamin, nagulat din ako. "Siguro dahil sa tubig," sabi ko. Sagot ni Maria, "Siyempre, maganda talaga ang tubig sa Pilipinas." Sa 2 buwan, tuluyan na akong naka-adjust. Unti-unti na akong natututo ng Tagalog at nagkaroon na rin ng mga kaibigan. Ang pinakamahalaga, bawat araw ay bago at masaya. Isang araw, habang ka-video call ko ang aking mga magulang, nagulat sila. "Sophie, naging mas masayahin ka," masayang sabi ni Mama. "Ganyan ba kaganda ang buhay sa Pilipinas?" Natatawang tanong ni Papa. "Opo, napakaganda. Bawat araw ay puno ng bagong karanasan. At higit sa lahat, ligtas." Pagkalipas ng 3 buwan, gumawa ko ng isang mahalagang desisyon. Naisip kong gusto kong manirahan ng mas matagal sa Pilipinas. Paano ko kaya sasabihin sa mga magulang ko? Nag-aalala kong sinabi kay Maria. Iminungkahi niya, "Sabihin mo lang ng tapat." Nang gabing iyon, tinawagan ko sila. "Ma, Pa, may importante po akong sasabihin." "Ano yon, anak?" "Gusto ko po sanang manirahan muna dito sa Pilipinas." Natahimik sila sandali. Ngunit taliwas sa inaasahan ko, tumawa si Papa. "Sophie, alam na namin na sasabihin mo yan. Mula pa noong kumain tayo ng sisig sa Baywalk, naramdaman na namin." "Talaga po?" "Oo anak, kung saan ka masaya, dun kami," sabi ni Mama. "Nakita naman namin kung gaano kagandang bansa ang Pilipinas. Pero may kondisyon," sabi ni Papa. "Kailangan mong umuwi sa Alemanya 2 beses sa 1 taon at bibisita rin kami sa Pilipinas para kumain ulit ng sisig sa Baywalk." Sobrang saya ko. "Opo, payag po ako." At ganoon nagsimula ang aking bagong buhay sa Pilipinas. Kapag iniisip ko ngayon, nakapagtataka ang prejudice na nabuo dahil kay Xiaoming ang nagdala sa akin sa Pilipinas. Ngayon, napakasaya ko rito. Umuunlad na ang aking Tagalog at marami na akong mga kaibigang Pilipino. At ang pinakamahalaga, araw-araw akong umiinom ng malinis na tubig at namumuhay ng malusog. Mahal na rin ng aking mga magulang ang Pilipinas. Bawat 3 buwan, bumibisita sila at sinasabing, "Ang Pilipinas ay isang napakagandang lugar para manirahan, lalo na ang kaligtasan dito, kahanga-hanga talaga." Ang tubig na nagpabago sa aking buhay, isang kamanghamanghang kwento, hindi ba? Hanggang ngayon, tuwing umaga habang naliligo ako gamit ang malambot na tubig, nagpapasalamat ako. Dahil dito sa Pilipinas, araw-araw akong nakakaranas ng himala